Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, at gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay ipinako sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa 3 araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Happy Easter sa ating lahat. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pinakapuweba na si Jesus ay ang pinili at pinadala ng Diyos. Ang kanyang mga gawain, lalo na ang kanyang pag-aalay ng sarili, ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya siya ay muling nabuhay. Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lang sa kanya. Tayo ay nakikibahaga dito sa ating pagtanggap sa Kanya, sa ating binyag. Nagkaroon din tayo ng bagong buhay sa ating pakikiisa kay Kristo. Kaya nga sinasabi natin, we are an Easter people and Alleluia is our song. Pinupuri natin ang Diyos sa dakilang gawaing ito ng ating kaligtasan. Ang ating pagbasa ngayon ay ang sermon o pahayag ni Pedro kay Cornelio, isang Roman officer at ng kanyang sambahayan. Pinakaon si Pedro ni Cornelio habang siya ay nagdarasal sa Cesarea. Pinasabi sa kanya ng anghel na kaunin si Pedro na noon ay nasa Joppa kasi may magandang balita siyang sasabihin. Kahit na si Cornelio ay isang paganong Romano, siya isang taong relihiyoso na naghahanap sa Diyos. Pagdating ni Pedro sa kanyang bahay sa Cesarea, nagsimula nang magpahayag si Pedro tungkol kay Jesus. Sinabi niya na ginagabayan si Jesus ng Espiritu Santo at saan man siya pumaroon, gumagawa siya ng mabubuti at pag nagpapalayas ng demonyo at nagpapagaling sa mga may sakit. Sinabi ni Pedro na siya at ang kanyang kasama ay mga saksi sa mga ito. Si Jesus na ito ang pinako sa krus, ngunit muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Nakita siya ng mga alagad at nakikain pa sila kasama niya nung siya ay muling nabuhay na.
Kaya ang mga alagad ay hindi lang saksi sa gawain ni Jesus bago siya mamatay. Sila ay mga saksi, lalong-lalo na ng kanyang muling pagkabuhay. Ngayon sila ay inatasa na ipangaral si Jesus, na siya ang tinutukoy ng mga propeta noon pa man. At ngayon, ang tatanggap sa kanya ng may pananampalataya ay tatanggap sa kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Ang pahayag ni Pedro na ito ay ang kerigma, nang ibig sabihin ang core message ng pananampalataya. Mahalaga sa core message na ito ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Tumatayong mga saksi ang mga apostol at tayo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang puod ng pananampalatayang Kristiyano ay si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay babalik muli. Ang mga apostol ang tumatayong mga saksi at tagapapahayag ng katotohanan ito. Katotohanang nagliligtas kasi ang lahat ng tatanggap sa pahayag na ito ng pananampalataya ay may pananampalataya at sila ay makikibahagi sa tagumpay ni Jesus laban sa kasamaan at kamatayan. Mula noong panahon ng mga apostol hanggang ngayon, ito ang pahayag ng simbahan. Ang sakramento ng binyag ay ang ating pakikisa sa pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus. Sa binyag, tinatakwil natin si Satanas at ang kanyang gawain at pinapanganak tayo sa tubig ng pananampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang hamon sa atin na nabinyagan na ay isabuhay ang ating binyag. Palagi nating talikuran ang kasamaan at palaging lumapit sa Diyos sa ating pananampalataya. Ang pahayag ni Pedro kay Cornelio ay nagtapos sa pagtanggap ni Cornelio at ng kanyang sambahayan, pagtanggap ng binyag, kaya tinatanggap nila si Jesus. Aleluya! Si Jesus ay muling nabuhay. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na isabuhay ang bagong buhay ng iyong binigay sa amin nung kami ay bininyagan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.